Ang pag-uusapan po natin ngayong araw na ito ay ang tungkol po sa balitaktakan at sagutan ni Boying Rimulya, ang dating Department of Justice Secretary at Senator Amy Duterte. Amy Baba, Amy Sayad o Amy Lustay na sinusuportahan. Now, ano ang importante sa usapin na ito? Kasi itong si Amy nagpapakalat ng kaniyang hula. Ang tralala na senadora na traidor kay Pangulong Bongbong Marcos na inuuto lang naman ng mga DDS at hindi po mahalaga si Amy talaga sa mga DDS kasi unang-una, ultimo ang mga anak ni Rodrigo Duterte, binabasto siya. Pero dahil makapal ang kanyang mukha, hindi niya po inaalintana yon. Importante sa kanya, magiging mabango siya sa mga DDS at may magagamit siya at the same time, gagamitin din siya. Okay? No? Tsakadal ba? Supporter ng Tsakadal. Bakit natin pag-uusapan si Amy? Kasi nagpa-interview po siya at nakatch na po ito ng mga media. At kumakalat na rin ito sa social media. Both print at saka broadcast at saka newscast. Kasi pag sinabi nating media, marami po yan eh. May social media, may print media, yung mga newspaper, mga tabloid. Pag broadcast, andun yung television. Okay? Pag newscast, pag broadcast pala, andyan yung radio. Pag newscast, andyan po ang television. Sinabi po dito ni Amy, mainstream media, social media, correct. O pag sinabi nating social media, andyan yung mga internet. Pag mainstream media, those are classified as newscast at saka broadcast. Itong si Amy, nag-iingay na naman. Alam mo kung bakit. Okay? Dahil, sabi po ni Amy, may kakasuhan daw po ng mga senador this coming January 15, 2026, kaugnay po sa issue ng flood control. Okay? Now ngayon, tiwalang-tiwala talaga ang mga Duterte diehard supporters, nag-wild na naman ang mga alingangan nila. At yan na naman ang ginagamit ng mga DDS para sabihin na ginigipit ng Marcos administration ang mga senador na mga maka-Duterte para matuluyang ma-impeach itong si Sara Duterte. Ngayon, may comment pa itong si Amy tungkol po sa kay Bato de la Rosa. Alangan, hindi siya mag-comment kay kaalyado man na. Pero alam mo kung bakit? Tawanan lang siya ni Bato. Hindi man mahalaga si Amy kay Bato. Ginagamit lang naman nila Bongo, nila Bato, nila Robin, at kung sino-sino pa yung si Amy. Now, pagdating dito kay Boying Rimulya, nagsabi na po ang ombudsman. Ano ang sabi? Hindi po totoo yung balita na yun na mayroon po silang kakasuhan na senador this coming 19 of January or the 15 of January. Pero, alam naman natin na nirekomenda ng Independent Commission for Infrastructure and at the same time, ombudsman, nakasuhan sila dahil nadamay po sila. Okay? Doon po sa mga anomalya ng flood control program. So ngayon, itong si Amy, nagbida-bida. Nag-ala Madam Auring, sumalangit nawa ang kanyang kaluluwa, nagmala J. Costura, nag-id kalawag, okay, na kumakausap sa mga Espiritu Santo, or di kaya'y si Rudy Baldwin. Sabi po ni Boying Rimulya Ombudsman, wala pong katotohanan yan. Mabuti pa nga siya, alam. Samantalang si Boying Rimulya, walang alam. So ibig sabihin, klaro talaga na ang sasabi ni Amy is irrelevant. Alam nyo kung ano yung basa ko dyan? Amy wanted to discredit the Independent Commission for Infrastructure. Para pag hindi makasuhan sa January 15, itong mga senador na ito, bumirang na naman po sa kredibilidad ng ICI. At aatakihin na naman ang mga DDS, si Pangulong Bongbong Marcos, na may makulong pero wala naman. Ganun ang style ni Amy. So basa na natin yan, alam na natin yan. At ito pa ang masaklap. Nagsabi po itong si Amy Babalina, na kung saan parang magkamukha na rin sila ni Conjuring.
Diba? Ito, ang nangyari is, sabi niya, i-disband na daw po ang Independent Commission for Infrastructure. Kasi nga, nag-iisa na lang daw po ang miyembro ng ICI dahil nag-resign na po yung dalawa. Alam niyo, sa totoo lang, normal lang naman na i-disband po yun. Kasi nga, hindi naman po permanent na komisyon yun eh. Ginawa po or constitute po ang Independent Commission for Infrastructure dahil po sa pagsugpo sa katiwalian, independent. So mayroon pong 6 months, dapat matapos na nila yon. Normal lang naman yun, pero Aimee, bakit mo inuunahan? Anong sabi ng ICI? Hindi po din yan totoo. Wala pa po silang na-receive na direktiba mula sa Pangulo kung ititigil na ba nila ang kanilang investigation. Although, anticipated na mangyayari po talaga na i-disband po yung ICI kasi nga pag natapos na ang investigation ng Independent Commission for Infrastructure at may rekomendang kasuhan ang dapat kasuhan. Ang problema kay Aimee, intrigira. Ang problema kay Aimee, pag tinanong mo, ay hindi ko alam yan, basta alam ko ganito lang, ida-divert niya kaagad ang usapan. Ganon magkondisyon si Aimee sa utak ng mga Pilipino. Kaya kawawa kapag halimbawa mahina ka lang, maniwala ka talaga sa kanya. Kasi English-Englishan kanya, pagkatapos extra-extrahan kanya, pasampalin mo siya ng isang salita, pag hindi nga niya masagot yun, tameme siya. Intrigira. Diba? Alam naman natin, mga kamunting tinig, na ang naniniwala talaga dyan ay ang mga DDS. Kayo na mga Duterte Diyan supporters ng mga mangu kayo, oo nga, inirekomenda na kasuhan si Jinggoy Estrada, si Joel Villanueva, si Bong Revilla, di ba? Yun ang mga senador. Aba, in-interview siya, may mga balak pa pala talaga silang palitan si Tito Soto. Kasi parang may magbabalik daw po na Senate President sa katauhan ni Chis Escudero o di kaya ni Minority Leader Alan Peter Cayetano. Ganon ang mga basa po natin dyan. Now, ngayon, si Bato, alam naman natin, nakaalyado nila si Bato de la Rosa. Ang tralala nga Aimee, okay lang. Kasi walang problema mag-absent si Bato de la Rosa. Nakapagtrabaho pa naman daw si Bato de la Rosa kahit na po siya ay absent. So, pwede bang ganon? Kaya nga nung nabalitaan natin na may mamagpa-file na kung baga tanggalin siya bilang senador, masaya tayo kasi walang kwenta eh. Kung nagtatago ka, anong tawag mo doon? Nagtatago talaga, di ba? Ngayon, si Bato de la Rosa nagtatago. Hindi siya makapag-duty. So ngayon, bakit kailangan pagswelduhan? At kailangan mong ipagtanggol? Di ba dapat kahit kaalyado mo sabihin mo, hindi pwedeng magtago kasi bawal po yun. Mahiya tayo sa taong bayan. Inihalal tayo ng taong bayan. No matter what might happen, hindi po natin hayaan na madiril yung trabaho. Tingnan mo sa budget deliberation. Hindi din siya lumusot. Ilang sesyon na ng Senado, hindi din siya lumusot. Pagkatapos, siswelduhan siya. Ngayon, kung pwede lang naman pala ang senador, swelduhan na hindi po mag-duty. So, ibig sabihin, paano na lang yung mga government employee na pahirapan pa nga magpapirma ng kanilang leave of absence? Grabe pa nga na scrutiny. Itong si Bato de la Rosa may leave of absence ba? Ano ang reason kung halimbawa nag-file siya ng leave of absence? Awol na siya sa trabaho niya. He is no longer in capacity to serve as a senator of the Philippine Republic. So what is the use na bibigyan mo pa siya ng sweldo? So ibig sabihin kung ako ang senador at mag-absent ako without asking, without leave of absence, hindi rin ako nagbakasyon ng lumabas ng Pilipinas. Basta nandito lang ako. So what is the purpose? Hindi ka naman dumalo ng international conference. Diba? Hindi ka dumalo ng international conference, hindi ka lumabas ng bansa, wala kang sakit, hindi ka man nagmi-menopause, hindi ka naman po kung baga buntis, hindi ka man magpaka-file ng maternity leave, bakit kailangan ka pang tanggap ng sweldo mo? Dapat hindi eh. Oo. Dapat wala kang sweldo. At kung halimbawa swelduhan ka, makonsensya ka, ikaw Bato de la Rosa, kung nakikinig ka, makonsensya ka sa milyong-milyong Pilipino na nagtiwala sa iyo, nagampanan mo ang responsibilidad mo bilang senador ng Republika ng Pilipinas. Hindi na magtago ka
Sabi ng mga kasama mo, wala mang warrant of arrest, sinungaling si Rimulya, bakit hindi ka lumantad at hindi ka lumabas? Kasi kung walang warrant of arrest, kahit andyan ka sa session, hindi ka huhulihin. Sa bagay, ilang beses ko nang sinabi na itong si Bato de la Rosa, naging dating hepe ito ng pulis. Kaya alam niya na mayroon siyang warrant. Kasi kung walang warrant, bakit siya magtatago? Ano ang reason kung bakit siya mag-absent nang halos magkalab 2 buwan na? Okay ba kayo dyan, mga kamunting tinig? O kayo na mga DDS, ninanakawan na ni Bato de la Rosa ang taong bayan. Kinukurap ni Bato de la Rosa ang oras na dapat po magserbisyo siya sa taong bayan. Di ba? Yan ang sinasabi ko sa inyo eh. Hello po Ma'am Eva. Di ba? Shout out po Ma'am Eva Ponsalan. Shout out po and enjoy po sa bakasyon. Ganito po mga kamunting tinig. Para sa ano pa na manatili ka dyan sa posisyon mo. Tapos ikaw, Amy, nagpo-project ka na magaling ka? Magaling ka na senadora? Halos lahat alam mo, may solusyon ka sa bawat problema, inaatake mo ang gobyerno, tinatraidor mo yung kapatid mo, sinusuportahan mo din ang magnanakaw. Pagkatapos ngayon, okay lang sa'yo, sabihin na nagtatrabaho pa rin yung kapwa mo na sa minority kahit absent? Hindi din nag-file ng leave of absence. Nag-file ka ba ng leave of absence? Ano yung reason mo? So mga tao, okay, alam mo kung may kapasidad lang, dapat nga patanggal na to eh. Diba? Hindi pwede yun. Hindi pwede yun ng mga ganun. Alam mo sa sarili mo, nagmagagaling-galing ka. Righteous ka kung kayo ang magpa-interview sa media. Halos kasalanan ng kapatid mo, kasalanan ng mga bumabatikos sa sa tawag nito, sa mga Duterte. Pagkatapos ngayon, okay lang sa iyo mag-absent ang isang senador? Ito'y pag-iwas sa kanyang mandato bilang mambabatas. That's failure to function as a senator of the Philippine Republic. Lumayas ka, umalis ka, magtago ka habang buhay. Diba? Ganun ang pinaka-importante. Lumayas ka sa Senado, isurrender mo yan para aakyat po. No? Ang problema kasi nito sa mga baka Duterte na ito, ang problema nito kay Amy, nag-ano lang po eh. Paano pala? Ang Pangulong Bongbong Marcos ka, binabatikos ng kaalyado nyo ng halos 24 oras na nagtatrabaho. Ginagawa ang lahat. Hindi pinapabayaan ang obligasyon o responsibilidad sa taong bayan. Nakakahiya. Take note that Bato de la Rosa is elected by millions of Filipino people. Pagkatapos, ganito lang to ang igaganti ninyo. Kung kailan kayo maglaya sa isyu nyo, magtago kayo, siswelduhan pa kayo. Di pwede yun. Yung mga yung mga ordinaryo, yung mga ordinaryo na mga nagtatrabaho sa gobyerno, paggalit pa sa kanya yung kanyang immediate supervisor, hindi pa po makapag-leave of absence. Halos magnganda, iyak-iyak. Pagluban, dedakan ang sweldo, kaltasan ang sweldo. Isipin nyo yan, Kahit yung mga job order, pag mag-absent ka sa trabaho mo sa gobyerno, wala kang allowance. Pag senador, okay lang. Pag congressman, tingnan mo si Pulong Duterte, nahiya sa sarili niya. Hindi niya tinuloy ang pagbakasyon sa 17th country. Diba? Tapos ipagtanggol mo pa, Amy. Anong klase yan? Problema. Yan ba ang isa sa mga nagagaling-galing? Nasaan na yung utak mo? At next time, huwag kang manggulo. Hayaan mo ang kapatid mo magdesisyon. Alam mo, for example, given benefit of the doubt, alam mo, pwede ko kayo sabihin, mga Duterte Diyan supporters, tinatraidor kayo ni Amy. Alam niyo kung bakit. Alam ni Amy ang plano ng kanyang kapatid. So, ibig sabihin, parang nag-ausap si PBBM at saka si Amy na alam mo, kasi the only person na pwedeng magpatigil ng trabaho ng ICI is the President alone. No one. Diba? Pag ordinaryo, no work, no pay. Pag senador, tandaan nyo mga kamunting tinig, magkano ang sweldo ng bawat mambabatas? Almost 300,000. Almost 300,000. Hindi ka magjo-duty, senador ka, napakataas ka. Na nagtatrabaho sa gobyerno. So, tapos okay lang?
O, sige nga, bigyan nyo nga ako sa mga nagmamahal kay Bato de la Rosa dito. Bigyan nyo ako ng reason. Okay? Bigyan ninyo ako ng dahilan na hindi po tayo magyaw-yaw dyan kay Amy at saka kay Bato de la Rosa. Ikinagago niya yung taong bayan eh. Kayo nga, hindi nga kayo kontento na ang presidente halos hindi na magpahinga. The president do his job to make this country great again. To enhance economic situation of our country, strengthen our bilateral agreement, foreign relations sa mga kaalyado po natin ng mga bansa. Just to extend the principles that friends to all, enemies to none. Tapos kayo ngayon, halimbawa ngayon, pati si Jinggoy, magtago yan. Si JV Ejercito. At ito pa, bakit kailangan pa na magtago si Bato de la Rosa? Wala man kayang warrant. So ang pagtatago, ladies and gentlemen, ni Bato de la Rosa ay nagpapatunay na totoo at hindi haka-haka na nakatanggap ang Pilipinas ng warrant of arrest mula sa International Criminal Court. So hindi totoo na yung pinapakalat na haka-haka lang, kundi totoo talaga. At alam po ni Bato yan, at alam din po siguro ng mga abogado ni Bato, kaya nga po nag-advise na magtago. Kasi kung hindi ka magtago, bakit hindi ka magpapaano? O nag-advance na nga sa iyang vacation? Pagkatapos, tatanggap siya ng sweldo mula sa gobyerno. Dapat kung may delikadesa ka, huwag kang tumanggap, magtago ka. Paano pala kung dumating yung pangbilangin mo, tag 5 buwan, 6 na buwan, 7 buwan na pagtatago. So, ibig sabihin, 7 buwan din siya na nagtatrabaho na walang report. Hindi pwede yun. Hindi opisyal ang pagkawala ni Bato de la Rosa sa kanyang trabaho. Correct? Hindi po opisyal. Yun po ay para takasan niya ang warrant of arrest ng International Criminal Court na anticipated na po talaga natin na mangyari yan at lalabas at lalabas. Kasi totoo naman talaga, kasama nga si Bunggoy. No? Kaya ikaw dapat, Amy, if you want to correct, dapat advise Bato de la Rosa to come out to the open. At kayo ang mga sa Senado masisira dyan. Pati yung mga matitino, actually nga, yung mga matitino na mga senador, nadadamay na lang ha. Sabi nga ng kung ganun lang man kawalang kwentang Senado, i-abolish na lang yan. Palpak na nga kayo sa issue ng impeachment. Diba? So, alam nyo, sa totoo lang, mga kamunting tining, dapat itong si Amy, tumahimik na to. Huwag niyang suportahan yung hindi magandang ginagawa ng mga kasama niya. Total, hindi man siya. Katulad niyan kay Bato. I-acknowledge, encourage niya na mag-surrender sa ICC. Kung wala man ng warrant, bakit ka failure to attend your duties and responsibility, tantamount to expulsion. Most especially kapag nag-awol ka. Ang tanong kay Tito Soto sa Senate President, nagpaalam ba si Bato de la Rosa na mawawala siya sa kanyang trabaho? That's official? Function ba yung dinaluhan niya? Wala. Hindi mo man nasabing nirepresent ng kanyang committee yung Pilipinas? Hindi naman. Sabagay, hindi naman siya makapag-travel. Alam natin, hindi siya makakalis ng bansa. Ayaw nyo kasi maniwala Ayaw nyo maniwala kay Boying Rimulya na nabasa niya yung electronic copy ng International Criminal Court warrant of arrest. So ngayon, pag halimbawa marinding-rindi, abangan na lang natin kung ipamanhunt ba yung si Bato. Kasi pag 2 months, 3 months, 4 months, hindi na po pwede yun. Hindi na po normal yun. Dapat gagamitin na talaga yung puwersa ng gobyerno, either mapasuko o mahuli ang nagtatago. Fugitive na ngayon, kung hindi nyo matanggap na fugitive, kaya walang kaso, bakit nagtatago? Iniwasan ang responsibilidad. Dapat hindi po maapektuhan. Tingnan ninyo ako galit din ako kay Leila de Lima, nainis din ako sa kanya, pero hinarap niya. Panahon ng Duterte administration, hinarap niya. Tatandaan ninyo, di ba, sa Senado po siya dinampot. Hinarap ni Leila de Lima ang kanyang kaso. Pagkatapos kayo, tatago-tago kayo. Ikaw, Amy, sinungaling ka kung sa basihan natin ang statement ng ombudsman na mabuti ka pa alam mo na mayroon pong kaso na ipasasampa sa mga senador.
Kasi nag-aalala na to si Amy kasi alam mo kung bakit. Siyam na nga lang sila sa minority. Nagtago na si Bato de la Rosa. Sa 2026 nga tong taon na to, posible daw lalabas, ha? Di umano, hindi ako nanghuhula, pero possible na lalabas ang warrant of arrest kay Bongo. Bakit po natin nasasabi ito? Hindi tayo nag-ala Baldwin. Anticipate mo dapat kasi alam mo kung bakit. Dalawang bagay lang yan. Whether lalabas ang warrant kay Bongo or hindi. Because, or kay Albayalde, because they are being mentioned that they are what they call this, perpetrators of what they call this, war against drugs. Si Bato de la Rosa at yung next na hepe, yun ang nagpatupad ng tinatawag na war on drugs. Sa utos ni Rodrigo Roa Duterte, sa personal knowledge ni Bongo. Kaya anticipated na mayroong warrant na lalabas. Okay? Kay Bongo. Kaya nga nag-aalala si Amy. Kaya iniiba-iba niya yung mga pinagsasabi niya sa social media para makakuha ng sympathy sa mga tao. Correct? Correct, dapat hindi magtago. Okay? So maraming salamat sa inyong lahat. Hanggang sa muli, ito po ang inyong lingkod, ang munting tinig ng ordinaryong Pilipino na nagsasabing ikaw at ako, mga bagong Pilipino sa bagong Pilipinas.